meron na naman pong bansa na bumitiw sa International Criminal Court. Ito po ay ang bansang Chad. Ang bansang Chad po ay ang pang-apat na bansa na galing sa Africa na nagbigay notice na sila ay bibitiw na sa ICC. Bago po ang Chad, 3 African states, ang Burkina Faso, ang Mali at ang Niger ay nagsabi na sila ay bibitiw na rin sa ICC. Bago nga po yan, ang Burundi at ang Pilipinas ay tapos na po yung proseso ng pagbibitiw. So ngayon po, meron din mga bansa na nagsabi na bibitiw sila pero binawi. Yan po ang mga bansang Hungary, South Africa, and Gambia. Ako po ay naniniwala na ang susunod na bibitiw talaga ay magtutuluyan ng bibitiw ang South Africa at ang Gambia kasi nung minsan nagbigay na sila ng notice na bibitiw sila. So ito nung pong mga pag-withdraw, lalong-lalo na nagaling sa African states, sa tingin ko hindi naman po yan dahil sa banta ng Amerika na talagang kailangan mga kaalyado nila ay bumitiw, no? Karamihan naman po itong mga African states na ito ay hindi naman talaga alyado ng Amerika dahil mas malapit ang kanilang relasyon doon sa mga European states na sumakop sa kanila at ang dahilan kaya sila bumibitiw ang tingin nila patuloy na pananakop sa kanilang pagiging soberenya mga bansa ang pagiging miyembro ng ICC. Gaya nga na sinasabi natin sa kaso ni Tatay Digong na hindi dapat ng ICC ang siyang maglilitis sa mga kaso na di umanong nangyari sa ating teritoryo dahil tayo isang malaya at soberenyang bansa, kinakailangan mga Pilipino hukuman ang maghahandle niyan. Pero itong Chad withdrawal po, sa tingin ko, isa pa lang ito sa marami pang mga bansa na bibitiw. Ang prediction ko nga po, South Africa, Gambia, dahil minsan na sila nagbigay ng notification, tutuluyan na. At matapos yan ay yung iba pang miyembro ng African Union. Meron pong 55 states na members ng African Union. At kung bibilangan nyo po, 4, 5. 5, tapos yung South Africa at saka ang South Africa at saka ang Gambia ay nagbigay na. So dun sa 55 na yon, less 7, ang natitira po ay 48, no? So sa tingin ko sa 48 states na yan, baka halos lahat sila ay bumitiw na sa lalong mabilis na panahon. Sabihin na lang natin na bago pa nagbanta ang Amerika na kinakailangan talagang brick by brick, buwagin ang ICC, itong mga African nations nito ay nagrereklamo na sila ay pinagdidiskitahan ng ICC na para bagang wala nang ibang pupwedeng malitis. Kaya naman ginawa ng dating prosecutor na taga-Africa, kinasuhan nga si Tatay Digong para sabihin, meron kaming Asyanong linilitis, hindi lang mga Afrikano. Pero a bit too late kasi mga bagong kaso na nasasampa sa ICC at yung mga warrants of arrest na ini-issue ay laban lahat sa mga African nations. Tayo nga lang po at dihamak na hindi African nation na lately ay sinampahan ng kaso. Maliban na yan doon kay Putin at saka kay Netanyahu na alam naman natin na hindi nila mahuhuli kasi hindi sinusuko ang kanilang mga tao ng kanilang gobyerno, di gaya ng gobyernong bangag na sila pang nagsuko sa ating mahal na Presidente Duterte dyan sa ICC. O nga pala ho, kumakalat ang chismis na si Senator Bato de la Rosa daw po ay naaresto, no? Wala pa pong kumpirmasyon. Pero sa tingin ko, hindi talaga sila magbibigay ng kumpirmasyon kung tuloy yan o kung totoo yan at diretso nang ipadadala sa dahig. Ako naman po, dahil kaibigan naman natin si Bato, no, handa naman po tayo na magbigay ng tulong kay Senator Bato. Kung hindi ngayon po, kasi ngayon ay nag-aantay pa rin ako ng decision sa asylum ko para magkaroon ng travel document. Kinakailangan kasi ng travel document o passport para ikay maging abogado sa ICC dahil tatatakan doon ang iyong visa bilang ICC counsel. Na-revoke nga po yung aking visa yung passport ng gobyernong Pilipinas. Inaapila ko po yan, o di naman kaya, inaantay ko yung decision ng Austria dahil kapag ako'y nabigyan ng asylum, bibigyan din ako ng travel document. Pero nakipag-ugnayan na po ako, dati-dati pa, na meron ako mga pinakilalang abogado na sa kampo ni Senator Bato at handa naman po silang saluhin si Senator Bato kung totoo na nahuli na siya at papunta na siya dito sa dahig. Huwag po kayo mag-alala. Come to think of it, bagamat alam ko ang sentimiento ni General Bato, si Senator Bato, na ayaw niya magpakulong, lalong-lalo na dahil walang jurisdiksyon ng mga dayuhan sa ating mga nasyonal, siyempre, kahit papano, kung totoong naaresto si Senator Bato at ginawa naman niyang lahat para hindi siya maaresto, meron ng kasama ngayon si Tatay Digong doon. At least dalawa na silang maghuhuntahan doon, bagamat alam ko na hanggat maaari, ayaw talagang magpasakop sa jurisdiksyon
ni Senator Bato ng mga sa jurisdiction ng mga dayuhan, gaya na hanggang ngayon talagang pinagpuputok-butsi ni Tatay Digong ang pagkakaroon ng jurisdiction ng mga dayuhan sa ating mga Pilipino. Gaya rin ng sentimiento ng mga members ng African Union na isa-isa nang bumibitiw sa ICC. So anyway, yan po ang latest sa ICC. Ulitin ko lang po na hindi automatic na kung mauubos ang membership ng ICC, mapapawala na si Tatay Digong. Sa totoo lang po, yung mga bansa ng European Union, dahil sila naman talaga ang nagpasimuno nitong ICC, mananatili pong mga miyembro yan, miski sila lahat ay mga kaalyado ng Amerika. At kaya naman nilang sustentuhan yung korte. Pero ang implication po, kung karamihan ng mga bansa ay bibitiw na sa ICC, mawawalan ng moral ascendancy ang ICC bilang isang international court. Hindi na siya tatawagin international court, siya tatawagin ng European Court of Criminal Law, no? European Court of ICC, International Criminal Court, maging European Criminal Court kasi puro Europeans lang ang matitira dyan. At pangalawa, siyempre, yan ay magbibigay dahilan para mag-isip nga ang mga judges ng ICC ano bang paraan para mapanatili na maging miyembro ang mga bansang kasapi sa ICC. Kung ang number one na reklamo ng mga miyembro ng ICC ay dahil naghihimasok ang ICC sa mga bagay-bagay na nakakareserba sa mga lokal na hukuman, ayan, po pwede nilang sabihin, tama naman na itong kaso ni Tatay Digong, dahil hindi nasunod ang ICC, na hindi siya hinarap muna sa Philippine courts, ay dapat siyang mapalaya. Gagawin itong desisyon nito para nga makumbinse yung mga bansa na hindi pa nagbibitiw, na wag muna magbitiw, dahil bagamat nagkamali ang ICC sa pre-trial chamber na maghimasok sa jurisdiction ng mga lokal na hukumang Pilipino, ayan, pwede naman sabihin na nagkamali kami, at dahilan para yung mga bansang umalis na or aalis na ay magbago ng isip. Yan ay kung gusto nila magpatuloy pang ICC. Pero kung sila magmamatigas, talagang malalagas. Pag nalagas, hindi lang yan magiging European Court of Criminal Court, pero mahihirapan din sila na magkaroon ng pagtutulungan sa mga estado para sa ebidensya. Bagamat alam naman natin na itong si Bangag, walang kaduda-duda na makikipagtulungan sa ICC, hindi naman nila makukuha yung ganyang pagtulong pagdating do sa mga ibang bansa na hindi nakasapi ng ICC. At syempre, yung pondo. Ang kaduda-duda, kaya ng European Union sustentuhin ang operation ng ICC. Pero ang tanong, gusto ba nila? Dahil ito na nga, may problema na sila na Amerika umaatras na sa gastusin ng pagdidepensa sa Europe at tinataasan ng mga bansang Europe ang kanilang budgetary allocations para sa defense. So kaya ba nila itong karagdagang panggastos, no? Samantalang halos lahat ng European countries may problema na rin sa dumaadagsang numbers sa mga asylum seeker na karamihan naman talaga ay economic migrants. Yung mga dayuhan na gusto lang ng mas mabuting buhay sa Europa, hindi gaya ko na talaga namang dinidiinan, no? at pinipersecute dyan sa Pilipinas. Anyway, so yan po ang latest sa ICC. Ang latest naman po sa impeachment ni Inday Sara, siguro nakita nyo naman yung mga katawa-tawang mga bagay na nangyari kanina. Yung tinanong ni Attorney Powa on Cross, meron ka bang nalalaman na kahit isang sentimo na ginamit ni Vice President Sara Duterte para sa kanyang personal na packet? Ang sabi ni Lona Kapunan, "Hoy, wag kang sasagot." Ano ba yan? Ba't naman ganun na meron pang huy, no? Tsaka bakit naman ayaw pasagutin? Kung ang answer naman yes or no, bahala naman yung witness na makakasagot, no? At malinaw din po na itong testimonya nitong COA auditor neto ay mga observations lamang. Hindi po ito mga COA findings na, dahil mga COA findings ay talagang COA mismo nag-i-issue in the form of notice of disallowance. At itong mga observation reports niya ay hindi po mga notice of disallowance. So baliwala po yung mga obserbasyon niya. At malinaw din po na walang personal na kaalaman itong witness neto sa kahit anong pangungurakot ni Inday Sara pagdating dito sa kanyang confidential fund, no? So anong napruebahan ngayon ng prosecution? Well, yun lang. Mga personal na mga audit observations na wala naman pong bisa dahil wala naman siyang jurisdiction, wala siyang kapangyarihan na magsabi na mali itong mga paggastos nito. Yan po ay tanging po pwede lang gawin ng COA sa pamamagitan ng notice of disallowance.
importante po na nabuking itong witness nito nang sinabi niya na si VP Sara lang ang kaisa-isahang VP na mayroong confidential fund. Meron naman palang confidential fund si dating VP Binay. At dahil hindi naman siya ang nag-audit kay VP Binay, hindi niya alam, hindi niya makukumpira kung paano na-liquidate ni VP Binay yung kanyang confidential fund at hindi niya maihahambing ito sa pag-liquidate ni VP Sara sa kanyang confidential fund. All in all, ano ang naging puntos para sa depensa? Una-una, walang COA notice of disallowance. Lahat ng mga sinasabi ng testigo, personal niyang obserbasyon. Pangalawa, walang pruweba na nangurakot si VP Sara. Pangatlo, limitado ang mga obserbasyon itong si Wamil sa kanyang mga audit observations at hindi po pwede magkaroon ng legal conclusion. Tapos, na-establish po ng depensa na walang first-hand information itong si Wamil sa pangungurakot at saka syempre yung argumento na yung medical at saka food assistance ay pwede naman pong magamit as part of confidential funds kasi syempre yung pinanggagalingan naman ng mga confidential information may mga pangangailangan din para sa pagkain at para sa gamot. So sa tingin ko, matapos ang 12 days, matapos ang 25 million times 12, magkano na ba yun? 25 million times 10 is 250 million. Times 12, after 300 million, wala pa rin napuntuhan. Wala pa rin napatunayan pangungurakot. Wala pa rin napapatunayan na pagtaksil sa tiwala ng taong bayan, ang prosekusyon, dito po sa patuloy na paninira kay VP Sara. Gaya ngayon po, i-discuss ko kung ano nangyari kahapon dun sa testimonya ng isang COA auditor na si Roderick Wamil at na magpapatuloy ang cross-examination ngayong araw, ng Tuesday, ika-4 na araw ng Agosto. So anyway, ano ba ho ang nangyari kahapon? Well, kahapon po, tinawag ng prosecution ito nga pong si COA Auditor Roderick Wamil para doon sa confidential fund na article of impeachment. Now, ano ba ho, bakit tinawag itong si Wamil? Siya po tinawag para isang testigo na tinatawag natin fact witness. Hindi po siya expert witness. Kung ano lang ang mga procedure na ginagawa ng mga COA auditors. Ang kanyang salaysay ay kung ano yung mga procedures, mga pamamaraan ng pag-audit ng COA. At saka, yun nga po, inaasahan ng prosecution na bagamat hindi siya expert witness, yung kanyang kwalifikasyon bilang abogado at COA auditor ay tatanggapin na rin bilang acceptable explanation kung ano yung proseso na pinagdadaanan ng COA audit. Now, ano ba ho yung mga sinabi niya? Well, ang sinabi nitong si Wamil ay mga bagay-bagay na alam na naman natin na si Vice President lang daw ang nagkaroon ng confidential fund, hindi raw nagkaroon ng confidential fund si Jojo Bina at si Leni Robredo. Now, pero ang legal significance po na sinasabi niya ay dahil wala nga ibang Vice President na binigyan ng confidential fund, wala rin tayong batayan kung tama o mali ang paggastos na as confidential fund ng Vice President. Naman po yung kontra doon sa sinabi ni Wamil na tanging si VP Sara lang ang mayroong confidential fund. So wala kang basihan kung tama o mali ang ginawa ni VP Sara. Now, syempre, ang ultimate defense ng Vice President natin, yung confidential fund na po yan ay nasa budget. At dahil yan ay nasa budget, inauthorize sa Kongreso, yan ay legal. Now, ano ba mga sinasabi ni Wamil? Ang sinasabi niya, meron daw mga receipts na hindi nagtutugma. Sinasabi rin niya na kulang yung acknowledgement receipt sa in-issue sa ilang mga paggagastos at saka merong kakulangan sa supporting documents. Now, syempre, sasabihin ng prosecution, ito ay nagpapatunay na walang tamang pag-comply sa mga procedures ng COA regulations at sinasabi nila na parang may duda rin pagdating dun sa mga liquidation reports at saka dun sa integridad ng accounting procedure ng COA. Pero, ito pong importante yung kanyang mga sinasabing COA audit observation, hindi po yan ebidensya ng korupsyon. Ulitin ko po kahit anong kakulangan ang sinasabi ng COA auditor na yan, una-una, ang COA findings po, dapat yung COA commissioners ang
issue, hindi po ang isang co-auditor. So walang epekto ang mga konklusyon ng iisa lamang co-auditor. Dapat yan, merong COA Commission report. Pangalawa po, yung mga audit observation, hindi po yan ebidensya ng korupsyon. Para mapakita na merong krimen na nagawa si VP Sara sa paggastos ng confidential funds, kinakailangan patunayan yung bad faith, yung intensyon na mangurakot, at saka yung pagtataksil nga sa tiwala ng publiko. Well, may mga sinasabi siya na may mga bagay-bagay na binili na hindi dapat bilhin sa confidential fund. Kasama na dyan yung 50 million para sa pagkain at sa gamot. Well, Mr. Wamil, yung revelasyon mo po na 50 million ay napunta para sa benepisyo ng taong bayan, kinatutuwa po yan ng taong bayan. Kesa naman kinukurakot gaya na nangyayari sa trilyones ng flood control funds na napupunta sa bulsa ng mga politiko, nagpapasalamat kami kay VP Sara na 50 million ay ginastos para sa pagkain at sa mga gamot ng mga walang nakakain at mga Pilipinong maralitang magkakasakit. Okay? Now, of course, ginawa nila itong presentasyon nito si Lorna Capuna na talagang nalito-lito at humingi pa ng tulong dun sa kalaban na natawa naman si Mike Pua. Ikaw naman, Lorna Capunan. Hello. Alam mo naman kung sino pipresenta mong ebidensya, ba't hindi mo talaga pinag-aralan yung mga dokumento na ipipresenta mo? Nagtatanong ka pa, humingi ka pa ng tulong kay Michael Pua. Alam ka naman, tulungan ka niya. No? Natawa tuloy lahat. Anyway, ang sinasabi ng mga prosecution ay confidential fund ay para sa surveillance, intelligence gathering at confidential operations. Pero meron daw mga yun nga no, gamit na hindi para sa confidential fund no, gaya ng mga biniling mga kasangkapan. Pero yung mga kasangkapan naman yan, kapag ikaw ay merong siyempleng surveillance, meron kang kasangkapan na kinakailangan. So talagang hindi naman po pwede na puro bayad ka lang ng bayad ng impormasyon. Natural, meron kang mga kasangkapan na kinakailangan. So hindi po yan necessarily illegal. Now, lumutang na naman yung pangalan ng Mary Grace Piato. No? Pero syempre, ang issue dyan is, pwede bang pangalanan kung sino yung mga tao talaga na binibilhan ng impormasyon? Ang kasagutan po dyan ay hindi. Okay? Pero syempre, nag-attempt ang prosecution na yung paggamit daw ng Mary Grace Piatos para itago yung mga identity ng tumatanggap ng pera. Tama po yun. Kasi kapag ikaw bibili ng sensitibong impormasyon at sinabi mo kung sinong binilhan mo ng impormasyon, baka mamaya matigok yung binilan mo ng impormasyon at standard operating procedure po yan sa paggamit ng intelligence funds na itinatago talaga ang mga pangalan ng mga informante. Now, ang prosecution po ay nagtangka na ipresenta as evidence ang 15 boxes containing confidential fund records. No? Sinasabi nila na ito lahat ay mga extensive na mga documentary support para masusugan yung sinasabi ng testigo na mga anomalya daw. Pero siyempre, yung dami ng mga dokumento ay hindi ebidensya kaagad ng pagkakasala. Kinakailangan i-connect ng prosekusyon itong mga dokumentong ito sa isang aktual na transaksyon, sa aktual na kakulangan, at saka yung responsibilidad ni Vice President. So the documents itself cannot speak for themselves. Kailangan konteksto kung kailan ginamit yung mga dokumentong yan. Now, ngayon, sabi ng prosecution, dapat mag-stipulate ang depensa sa mga dokumento na ginamit din ng Vice President sa kanyang kasagutan. Siyempre, hindi pumayag ang depensa kasi pinag-uusapan natin 3,000 to 4,000 documents. At dahil hindi sila pumayag, ngayon may problema ang prosekusyon. Kinakailangan ng prosekusyon isa-isahing i-authenticate yung 3,000 to 4,000 documents. Hindi na po tayo matatapos kapag talagang in-attempt nilang i-prove ang authenticity ng 3,000 to 4,000 documents. No? So, anong epekto na hindi pumayag si Michael Pua na sa tingin ko tama? Well, ito po talaga ay maging dahilan para wala na katapusan dito proceedings na ito. No? Pwede objekan yan dahil hindi naman na tinanggap o nag-stipulate ang prosecution dyan sa mga dokumentong yan at saka hindi po pwedeng magamit ebidensya na nagpapakita na mayroong pagkakasala si VP Sara dahil kinakailangan patunayan muna yan. So as a matter of strategy, tama po yung ni Michael Pua. Now, ito pong nangyari kahapon ay hindi pa tapos dahil ngayong araw nito ay magkakaroon po ng cross-examination. No?
At inaasahan natin na dahil hindi pa rin tapos ang direct examination, hindi pa rin matatapos ang cross-examination. No? At ang issue pa rin ay, una-una, kung ang mga sinabi ng auditor are mere audit observations or totoong findings na. Pangalawa, kung yung mga kinu-question ng paggagastos ay po pwedeng ma-explain. Pangatlo, kung may personal na kaalaman si Wamil sa kada transaksyon na kanyang inaudit at saka kung meron ng pinal na disallowance at hindi lang mga observations. Overall, para maging patas, anong tingin ko sa nangyari? Well, gumagawa pa rin ng kaso ang prosecution. Pero sa pamamagitan ng paggamit yan isang experience na COA witness. Ang problema nga lang, wala namang personal na kaalaman itong auditor neto para mapatunayan na talaga nagkaroon ng pangungurakot ng confidential funds. So, kinakailangan pa rin na ang prosecution, una-una, patunayan na yung mga irregularidad ay graft and corruption and therefore impeachable, no? At hindi lamang deficiencies. Ano naging lakas ng depensa ngayon? No? Well, una-una, no, talagang hindi nila inadmit yung authenticity ng 3,000 to 4,000 documents. Bahala si Lorna Capuna ngayon na purebahan ang authenticity niyan. Pangalawa, talagang nag-object pa rin ang prosecution dyan sa mga dokumento na yan habang hindi na-authenticate. Siyempre, na-delay ang kaso ng prosecution. Ang challenge ngayon ng depensa ay hindi pa rin nila naa-atake ang testimonya ni Wamil kasi hindi pa siya nasa subject to cross-examination. Now, all in all, well, ang ginawa lang ng prosecution ay nag-submit ng mga documentary evidence para magpatunay ng graft and corruption doon sa paggastos ng confidential fund under Article 1 ng impeachment. Pero ang kaso nila ay nakabase lamang doon sa testimonya ni Wamil na whether or not yung kanyang mga audit findings will constitute to graft and corruption and therefore to an impeachable offense ay hindi pa napupurebahan ng prosecution. So ultimately, it is the burden of the prosecution to prove na yung mga deficiencies ay totoong mga audit findings na commission on appointments at hindi lang mga audit observations. At pangalawa, kung ito ay talagang audit findings na ng commission itself, na ito ay tantamount to graft and corruption. Pero siyempre, dahil hindi pa tapos ang direct examination, hindi pa tapos ang cross-examination, hindi pa natin ma-estimate talaga kung how important or how little, how without significance itong testimonya ni Wamil. Kaya bukas ng umaga, yan ang ating pakay. No? Didiscuss natin kung ano mangyari ngayong araw at bibigyan natin ng assessment kung mayroong nga bang dagok ang assessment ni Wamil sa laban kay VP Sara. Sa ngayon, wala na namang dagok. Maraming salamat po sa inyong patuloy pagtangkilik. Hanggang bukas o mamaya po, matutuloy po ang aking Spokes Hour. So dalawa na aking Spokes Hour. Sa umaga, recap ng nakalipas na araw ng hearing ni VP Sara tuwing Monday, Tuesday, Wednesday. Meaning Tuesday, Wednesday, and Thursday. Meron na umaga. But ang ating usual Spokes Hour sa alas 7, alas 8 ng gabi ay tuloy-tuloy din po. Maraming salamat po. Hanggang mamaya, ito po yung Spokes ng Bayan nagsasabi, I love you, Philippines. You're the only country I have. You're the only country that I will love. God bless the Philippines.